Ito ay isang mundo kung saan ang ratio ng lalaki at babae ay umaabot sa 1/10 milyon. Hindi ko na kaya. Hindi mo na ba kaya? Para sa bansa, upang makamit ang pinakamataas na pagsuporta sa pagpapalaganap ng mga lalaki, ipinapatupad ng batas, bawat lalaki ay kailangang magpakasal ng 50 asawa. Kumuha ng 100 menor de edad na asawa. Kung may lalabag, mapaparusahan siya ng pinakamataas na parusa. Hindi ko na kaya. Pakiusap, pahintulutan mo akong huminga muna. 50 asawa, 100 menor de edad na asawa. Napakasaya nito. Hahaha, guwapong binata, gusto mo ba ng asawa? Ang pangalan ng aking anak na babae ay Leo Ruyan. 28 anyos, isang elite na bumalik mula sa ibang bansa. Kumikita ng 5 milyong yuan bawat taon. Kung handa kang magsalita, isang apartment sa ikalawang distrito ng Magic City. Kasama ang 3 milyong dowry agad na maibibigay. Ang kagandahan ni Leo Ruyan ay pambihira. Sa kasalukuyan, ang ratio ng lalaki at babae ay bumaba na sa nakakatakot na 1:10,000. Lahat ng lalaki ay naging napakahalaga at hindi maabot ng mga babae. Guwapong binata, nakikita ko na guwapo ka. Normal lang na mataas ang pamantayan mo sa pagpili ng asawa. Ganito na lang, i-upgrade ko ang bahay para sa iyo sa isang high-class Beijing-style mansion. At sa araw ng kasal, bibigyan ka ng Porsche 911. Ano sa tingin mo? Basta makakasal ka sa aking anak na babae. Pagkatapos mo, hindi mo na kailangan magtrabaho. Paglalaro ka lang sa bahay araw-araw. At sa libreng oras, makakasama mo ang aking anak na si Yanyan ng 1 oras. Sapat na ang kalahating oras. Simula nang bumaba ang bilang ng lalaki, ipinalabas ng gobyerno ang batas para sa karapatan ng lalaki. Kung ang babae ay magdudulot ng mental na pressure sa lalaki, kabilang ngunit hindi limitado sa pagsigaw o paggastos ng init ng ulo at cold shoulder, ay makakaranas ka ng hindi bababa sa 15 araw na administrative detention. At ang iyong masamang gawa ay ibubunyag sa buong internet, at pag-uusigin ka ng lahat ng kababaihang kapatid. Pasensya na, tita, pag-iisipan ko muna ito. Nakikita mo rin naman, araw-araw ay ipinapadala sa akin ng bansa ang 10 napakagandang babae na may talento at may mabuting ugali. Binata, lahat ng ito ay mga larawan sa internet. Hindi totoo. Ang aking anak na si Yanyan, kahit walang makeup, ay kayang lampasan ang mga babaeng iyon sa ganda. Ngayon, ilang daang babae ang kailangan para magkaroon ng isang asawa. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga babae ay napakalaki. Kung hindi makakapag-asawa si Yanyan, malamang sa buong buhay niya, hindi na siya makakakita ng lalaki. Lalaki, binata, ang aking anak ay kaka-rating lang sa edad na 18. Sa edad ng bulaklak, kasalukuyan lang natanggap sa homeschooling university. Ano ba ang brand university? Ang aking anak ay kaka-rating lang sa edad na 16. Napaka-fresh niya, mayaman kami. Magbibigay ako ng 100 milyong dowry para sa aking anak. Ako ang nauna. Piliin mo ako, piliin mo ako. Piliin mo ako, piliin mo ako, piliin mo ako, piliin mo ako, piliin mo ako. Tumahimik kayo, inaabala ninyo ang lalaki. Tatawag ako sa pulis. Piliin mo ako, piliin mo ako. Huwag lumapit. Piliin mo ako, piliin mo ako, piliin mo ako. Hello, 110 ba ito? Napapalibutan ako ng grupo ng kababaihan. Tulong. Guwapong binata, isipin mo ang aking kaawa-awang anak. Hindi ko rin hinihingi ang status mo bilang asawa. Ilalagay mo ang aking anak sa ilalim ng iyong pangalan bilang menor de edad na asawa. Pwede ba? Congratulations, host, nakilang na. Sistema ng maraming asawa at maraming biyayang. Sa mundong puno ng panganib at ng mga babaeng gangsters, kailangan mo ng malakas na bato ng bato para mabuhay. Mangyaring magpakasal sa isang asawa sa loob ng 3 araw. Maaaring gantimpalaan ng martial arts laban sa Mother Wolf. 5 milyong cash. Silver kidney, makakaya kang lumaban ng 10 oras. Mukhang kailangan ko talagang magpakasal. Napakakapaki-pakinabang ng gantimpalang ito. Sige na nga. Nakikita ko rin na hindi madali sa iyo. Kaya bahagyang pinapayagan ko na tanggapin ang anak mo bilang menor de edad na asawa. Anak, ikaw ang aking tagapagligtas. Tita ngayon, ay ipapadala muna sa iyo ang 5 milyong allowance para makita mo ang sinseridad ni tita. Hindi pwede, hindi pwede. Naipadala na sa Alipay ang 5 milyon. Ang mundong ito ay sobrang saya talaga. Tama nga ang sinabi ng doktor sa nakaraang buhay. Masama ang tiyan ko, kaya bagay lang sa akin ang kumain ng malambot na pagkain. Oo nga, hindi ko pa rin naipakilala sa iyo ang aming bahay. Halina, uuwi tayo at dahan-daang ipapaliwanag.
Sa bahay, kami lang ni Yan ang mga miyembro. Ang ama ni Liu Ruyan. 3 taon na ang nakalipas, nasabog ng ibang babae. At namatay dahil sa kidney failure. Ano bang nasabog? Baba ka na, pababa ka. Anak, huwag kang matakot. Kahit mahina ka, hindi kita pababayaan. Sa nakaraang 3 taon, nagbasa ako ng maraming tula. At natutunan ko ang Chinese medicine. Para siguraduhin hindi ka magkakasakit. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. 25 pa lang ako, maayos naman ako. Oo nga, malaki ang bahay namin. At may iba't ibang pusa na marunong mag-backflip. Kung gusto mo balang araw magdala ng ibang asawa dito, pwede rin. Ang galing ni tita. Saan ka nag-aaral? Naka-retire na ako ngayon. Ngunit muling tinanggap ako ng kumpanya bilang konsultant sa mataas na bayad. Ngayon ay panahon ko pa para magtagumpay. Magsusumikap ako sa loob ng 3 taon. Para kayo ni Ruyan ay manirahan sa mas magandang vilya. Hehe, ang batang asawa na ito, hindi lang mapanlikha, kundi, TSK. Ang batang asawa na ito ay may talent. Tita, huwag kang masyadong magpagod. Kailangan mong balansehin ang trabaho at pahinga. Nako, ang batang lalaki ay sobrang maalaga. Lin Mo, maganda ba ang bahay na ito? Maganda nga, pero kailan darating ang anak mo? Hindi ko pa siya nakikita. Nako, talaga namang malilimutin ako. Nakalimutan kong abisuhan ang batang babae. Umupo ka muna dito at manood ng pelikula. Tatawagan ko siya, para bumalik agad at makilala ka. Nakakainis, nakita ninyo niya ang kanyang asawa. At siya pa ang aking boss. Ako, maganda man, wala pang asawa. Bakit siya, hindi patas? Hoy anak, bumalik ka na. Naghanda ako ng batang asawa para sa iyo. Ang 5 milyong dowry mo, naipadala ko na sa kanya. Kung hindi ka darating, maaaring umalis siya agad, at hindi na ma-refund ang pera. Dahil sa nangyari kay Nana, sa pagtutulak ng lolo na iyon, hindi ako na-promote, nakakainis na, ngunit ang hindi maasahang ina, bigla na lang nagpadala ng 5 milyon sa iba. Mama, hindi ko pa siya nakikita. Bakit mo ibinigay ang dowry ng kusa? Maganda ba siya? Syempre, gwapo siya. Kung bata pa lang ako ng ilang taon. Gusto ko rin. Tigil. Kontrolin mo siya agad. Babalik ako para suriin ang baraha. Tama ang narinig mo. Kontrolin mo ang sarili mo. Huwag mong apihin ang asawa ko. Ang mabait na manugang, pagod ka na ba? Hahawakan ko lang ang balikat mo. Ay, hindi na kailangan, hindi na. Nako, ang gwapo naman. Bakit si Jin Tian ang nakasuot ng ganoon kaayos? Wow, ito talaga ay perpekto. Hihihi. Kumusta? Sulit ba ang 5 milyong ito? Medyo sulit. Kumusta? Ako si Liu Ruyan. Kumusta? Ako si Lin Mo. Ayos na. Hindi pa man nahihiyang tumingin sa lalaki si Yan Yan. Ang pangalan mo ay Lin Mo, di ba? Sama ka sa akin. Bakit ka nandito, Liu Ruyan? Akala mo ba makakabalik ka na sa buhay mo sa paghahanap ng asawa? Sasabihin ko sa'yo, ang lalaking ito ay akin na. Lin Mo, bibigyan kita ng 100 milyon. Sumama ka sa akin ngayon. Nakabayad na kami ng 5 milyong dowry. Bakit mo siya aagawin? System, may limit ba ang pagkuha ng concubine? Wala. Ayos, masaya ako. Tigilan nyo na kayo. Ayon sa patakaran, kailangan kong mag-asawa ng 50 kababaihan. Kumuha ng 100 concubine. Kayo dalawa, pareho kayong akin. Salamat, ayos. Mas maraming manugang, mas maraming lakas. Sama-sama tayong suportahan ang aking manugang. Ang batang asawa na ito ay napakamaunawain. Ang ganitong buhay, pati ang Diyos ay may inggit. Hihihi. Binabati ko ang host sa pagkumpleto ng misyon. Kasalukuyang bilang ng asawa at concubine, 2. Kulang pa ng 72 para sa legal na minimum. Patuloy na magsikap. Hay, ganito ba ang buhay ng tao? Asawa, dapat uminom ka ng malakas na sabaw. Asawa, tapos na ang ginisang goji porridge ko. Mabait na manugang, hahaplasan kita. Bago ako tumawid sa ibang mundo, gusto ko lang humiga. Ngayon, gusto ko lang tumayo. Bakit parang walang lakas? Dahil kapag umupo ka, hindi ka na muling makakatayo. Manugang, pagod ka kagabi. Natulog ka lang ng 3:00. Kailangan mong magpahinga ng maayos ngayon. Kasalanan ni Liu Ruyan. Kina-12 niya lang pinakawalan ang asawa. Hindi ka rin mas magaling. Hanggang 3:00 lang pinahinga ang asawa mo. Lin Mo. Asawa, napakagwapo mo talaga. Asawa, mahal kita.
Nana, anong nangyayari? Nag-post ako kahapon. Sabi ko ngayong araw super halik ka. Asawa, baliw ka na ba? Asawa, ito ay sapilitang date ng gobyerno. Kung hindi ka pipili, mauupo ka lang. Ay, sige, simulan na natin. Asawa Linmo, ang gwapo mo. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganitong gwapong lalaki? Tahimik, magsaayos na ang pila. Ipakita ang sarili ninyong talento. Ako si Lynn Schiner, ang aking kalakasan. Hindi ako clingy. Ay, maganda ito, maganda ito. Ako si Sue Mayer. Nagulat ka ba? Pwede kitang ipakita araw-araw. Anumang estilo, kaya ko. Wow. Hindi na kaya ng katawan ko. Ako si Tang Tang. Katatapos lang maging 18, may 3 bangko ang pamilya ko. Sabi ng nanay ko, pagkatapos ng kasal, lahat ng 3 bangko ay sayo. Ayos din ito ah. Guru Wang, bakit ka nandito? Dumating ako para mag-apply bilang asawa mo. Guru, ikaw ay 8 taon na mas matanda sa akin. Hindi problema ang edad. Ang lakas ko ay, ako ang bahala, sa lahat ng edukasyon ng mga magiging anak mo. Mula sa prenatal hanggang sa college, sasagutin ko lahat. Garantisado, lahat ng anak mo makakapasok sa top na universidad. Ay, tama nga ang sinasabi ng guro. Aking Panginoon, narito na ako. Sino ka? Ako si Hu Zui. Gusto mo ba ng flight attendant, Panginoon? Gusto mo ba ng bunny girl, Panginoon? Ako ay doktor. Ito ang espesyal na gamot na ginawa ko. Isang tableta lang, hindi ka matutulog ng 7 araw at 7 gabi. Puno ka ng sigla. Hindi ba delikado ito? Linmo, pwede akong mamatay para sa iyo. Huwag. Usap tayo ng maayos. Linmo, maaari mo ba akong pakasalan? Alam ko rin ang ganitong paraan. Linmo, kung hindi mo ako pakakasalan, mamamatay ako sa harap mo. Seguridad, hilahin palabas. Huwag mong saktan ang aking manugang. Ako si Gu Ganling, Pangulo ng Go Corporation. Kalahati ng kayamanan ng bansa ay akin. Pagkatapos ng kasal, lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Manugang, anong nangyari sa iyo? Wala naman. Ayos lang ako. Ilang na ito sa system. Congrats sa host sa pagtatapos ng task. Kasalukuyang bilang ng asawa at concubine, 70. Tapos na ang matchmaking event ngayon. Seguridad, paalisin ang mga bisita. Pakiusap, hayaan nyo kaming maging concubine. Papasukin nyo kami, may ilang libong babae pa sa labas. Isara nyo ang pinto ng husto. Nakuha. Sino ang aasikasuhin mo ngayong gabi, manugang? System, tulong. Hindi makakatulong. Host, mag-ingat ka sa sarili mo. Ikaw pa rin. Kailangan kong lumayo sa lugar na ito. Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Sino ang naglagay ng alarma sa pinto? Honey, saan ka pupunta? Yun. Gusto ko lang bumili ng sigarilyo. Kung hindi ako tatakbo, hindi na sigurado ang buhay ko. Bata, ikaw ba si Linmo? Ang anak kong babae ay may yaman na higit sa 1 bilyon. At ngayon siya'y alkalde. Hindi ko kailangan ng asawa. Linmo, saan ka pupunta? Libre kitang sasakyan. Driver, sige, paandar na. Linmo, ano sa tingin mo sa akin? Linmo, bakit ka nagmamadali? Sa wakas, tahimik na. Mas mabuting lumipad na lang ako palabas. Libre ang upgrade para sa lalaki. May flight attendant na personal na aalaga. Eye off ang phone. Nakita ko na ang mga kasama. Dito sila. Ito ang lalaki's restroom. Ano sa lalaki's restroom? Akala mo ba may lalaking pupunta dito? Ano ang gagawin nyo? Guwapo, sumama ka sa amin sandali. Ako ay mabuting lalaki. Sino ang hindi alam na may 70 asawa ka na? Dagdag pa ang ilan sa amin. Okay lang. EOLIC, hahaha, tulong. May babaeng galit. Narito kami. Protektahan ang ating pambansang kayamanan, si Linmo. Salamat. Guwapo, saan ka pupunta? Sino ka? Magpalisan ba? Isama mo rin ako. Tumatakas ako. Hindi ito pampalisan. Paandar na, may humahabol sa likod. Linmo, napalibutan ka na. Suko ka na sa paglaban. Maging asawa namin. Sa wakas, malaya na. Hahaha. Linmo, ngayon 2 na lang tayo. Gusto mo ba?
Gusto ano? Gusto mo ba sabay tayong magtanaw ng tanawin? Saan ka pa pupunta? System. May iba pa bang lalaki sa mundong ito bukod sa akin? May 10 pa sa bilangguan. May 20 pa sa ospital. Pupunta ba ako sa kanila? May 500 na silang asawa. At nag-a-apply na ng euthanasia. Huwag kayong lumapit. Kapag lumapit pa kayo, tatalon ako. Huwag kang magalit, manugang. Gawin mo na lang ang gusto mo sa hinaharap, okay ba? Gusto kong matulog mag-isa. Hindi ko na gusto ng malaking sabaw. Gusto kong nakalak ang pinto. Ayokong mapagmasdan. Hindi pwede ito. Paano kung tumalon ka ulit palabas ng bintana? Kumusta, Linmo? Dahil sa iyong espesyal na katawan at pambihirang charm, pinagdesisyonan ng bansa na tanggapin ka bilang pambansang natatanging talento. Makatatanggap ka ng 100 milyon kada buwan. May pribadong eroplano at sasakyan. Pipiliin ang pinakamahusay na kababaihan sa buong bansa. Ang iyong misyon ay magparami ng mahuhusay na anak para sa bansa. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay maglingkod sa bansa, pero may 70 asawa na ako. Walang problema. Pwede silang sabay na alagaan ng bansa. Mabuhay ang manugang. System. Totoo ba na ang ratio ng lalaki at babae sa mundong ito ay 1:10 milyon? Bakit parang lahat ng babae sa mundo ay nakapila sa harap ng bahay ko? Host, dapat mong maunawaan ang isang prinsipyo. Sa mundong ito, hindi ka lang naghahanap ng asawa, kundi inililigtas mo ang mundo.